Okay, mga kapatid, isang mapagpalang God's morning everyone. At ngayon po muli, ngayon ay araw ng Monday, February 16, 2026. At ngayon pong araw na ito sa ating daily devotion, sa ating God's morning, ay ating pag-uusapan, ang ating ang talatang ito mula sa 2 John 1 verse 16. At sabi nga po, ang dami nang nangyayari these past few years, di ba? From health challenges to economic and uncertainties to, sabi nga, ay constant noise and makikita rin natin yan sa social media. At madalas, ang pakiramdam natin ay wala tayong direksyon, parang tayo ay sumusunod sa anod lang, o sa agos ng buhay at naghahanap ng pwede nating mapanghawakan. Kaya sabi nga ay kalimitan we got bombarded with different voices, different opinions, and it can be really confusing, nakakalito, and even sabi nga overwhelming. But mga kapatid, ngayong araw nito, we have a constant, unwavering source of truth and guidance. At hindi po ito galing sa news, ng mundong ito. Hindi ito galing sa trends, but from our Heavenly Father. As today, we're going to delve, into a beautiful verse that reminds us where our true guidance comes from and what true love really means. Kaya naman, po ang title natin ngayon sa ating devotion ay Guided by Love. Yan po. Governed by God. Simula ng isang bagong linggo. At ngayon po, let's open our Bibles or devices sa 2 John chapter 1 verse 6. At ngayon tayo po ay sasamahan ng aking partner para po basahin ang talatang ito. Ayan. Okay po. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay babasa sa 2 John verse 1. Ito ang kahulugan ng pag-ibig na binanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga kalooban ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong una pa man. Mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Lord, maraming salamat po sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggabay na ibinibigay mo sa bawat isa, Panginoon. At sa aming mga pag-aaralan ngayong umaga, Panginoon, nawa ito ay aming mabaon, Panginoon, maging sandata sa gawa ng kaawat. At samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang lubusan namin maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Pangunahan niyo din po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin ngayong araw na ito. At patuloy mo po kami i-guide sa tamang direksyon, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, pinapanalangin ko po si Daisy Malima, Panginoon, na nagsasuffer po ngayon ng sakit sa bato, Panginoon. Alam po namin na ikaw po ang magbibigay ng complete healing sa kanya, Panginoon, at pag-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Amen, Diyos. Salamat at sa pagbasa at pangunguna ng ating sa panalangin, get well soon, Daisy, Jan. At sa ating pong pag-aaral ngayon, ay sabi nga ang ating talata ay maikli lamang, but sabi nga it's a profound letter, At ito po ay mula sa ating butihing apostol si John, na malimit ding tinatawag na the elder, Yan. Tawag po sa kanya is the elder, At sabi nga ito ay sinulat, to the chosen lady
under her children. Ano ho, yan po yung konteksto nitong ating pinag-uusapan ngayon. At bagamat may iba't ibang interpretasyon po dito, pero karamihan po ayon po sa ating mga pag-aaral at sa ating mga theologians, sa scholars, no, ang paniniwalang ito ay maaring tumutukoy sa isang partikular na church, no, at bawat miyembro nito, no, at kaya ay maaring ito rin po ay isang paraan o isang mas malawak na paraan sa isang simbahan, no, ng ating Panginoon sa iba't ibang lugar, no. At ang main concern ng talatang ito ng Apostle John is to warn, babalaan po, no, ang bawat Kristiyano nung panahong yon, no, at even up to now, against false teachers, no, sa mga bulaang propeta who deny the true humanity of Jesus Christ. Ano ho? Ibig sabihin, yan po yung nagpapatungkol sa ano nga ba ang tunay na humanity o deity ng ating Panginoong Jesucristo. That He is man, no, and He is God Himself. No? Yan po ang mga nanlilito. No? Nililito po ang mga tao o bawat mananampalataya. Sinasabi na iba na si Kristo ay propeta lamang. Si Kristo ay hindi tunay na Diyos. No? Yan po ay warning do sa mga taong ito. Ano ho? Kaya nga itong sulat na ito ay nagpapatungkol sa babala, no ho, na ang ating Panginoon Kristo is the same time He is God and He is also human, no ho. And at ang kontekstong ito is to remind, no, believers of fundamental truths. Ano po 'yon? Ang fundamental truths po is yung love and obedience, yung tunay tayo nagmamahal. Kahapon po napatungkulan din po namin ito sa aming Sunday service. The four kinds of love, no ho, storge, no ho, phileo, agape, ano, at yung eros, no ho. Kaya nga po, mahalaga na matutunan natin talaga ano nga ba ibig sabihin ng love. Kasi ngayon, maraming pumapasok sa mundo ng pag-ibig na hindi nila naman naunawaan ang tunay na kahulugan nito. Kaya nga po dito sa ating pag-aaral ay let's break down this ano po. No, ang sabi doon sa unang talata sa Amplified Version, no, pag binasa po natin, ang sabi doon ng talata doon sa unang bahagi, and this is love, that we walk in accordance with His commandments. Ano ho? Ano nga ba talaga ang love, no, according to the Gospel of John or to dito po ni Apostle John, ano ho? It's not just feeling, no, tama ba, no? It's an action, a lifestyle. Sabi nga is action is sabi nga ay speak louder than words, ng ating malimit na naririnig, ano ho. At siyang tunay, ano ho, kung talaga nagmamahal tayo ay nagpapakita ito, no, na hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Kaya nga po, the Greek word here ay tuunan natin yung sinasabing walk, no, walk in love. Paano nga ba tayo lumalakad sa pagmamahal na ito? At ang Greek word po nito is yung peripateo, ano ho, yan po yung Greek word niyan, yung peripateo, ano ho, suggested, sabi nga po dito, a habitual way of life or our daily conduct, no ho, yan po yon. Ibig sabihin ng paripateo, ano, o peripateo, no ho, yan po yon. Paano nga ba tayo? Ang pagmamahal ba natin ay may, sabi nga ay parang may expiration, no? May ganun ba? O ano nga ba sinasabi dito? No? Sabi nga po ang love na ito ay hindi po dapat yung habitual way, no? Sabi nga po, hindi po yan dapat yung may expiration, kundi dapat ito po ay habitual way, no? Our daily conduct, no? Dapat nakikita po sa atin ito, sinasapamuhay natin. Kaya nga po, John connects love directly to obedience, no? Agaran po niya yan. Pinakikita po rito at ini-emphasize po rito ni John na ang pagmamahal daw
ay nagpapatungkol sa kung paano natin sinusunod. No? Ho? Kung talagang mahal natin, para sinasabi ng Panginoon, kung talagang mahal natin ang Panginoon Diyos, susundin natin siya. Ang tanong, sinusunod nga ba natin talaga siya? No? Ho? Tayo ba ay nakaayon doon sa sinasabi ng ating Panginoon? No? Ho? Ayon po sa karamihan ng mga Christian teachings, ano ho, at even sabi nga ng mga theologians, no, ang true love for God is intrinsically, no ho, ibig sabihin, likas sa Kanya. Yun po yung intrinsically, no, yung likas na likas sa Kanya. Yun talaga yung Kanyang gawain, no. Sabi nga, God, no, ang true love for God is strictly linked to keeping His commandments o yung commands. Yun po yun. Jesus is echoing Jesus on his own words. Doon sa sinabi niya, doon sa John 14 verse 15. Sige po, tungayan po natin yun. John 14 verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Amen. Sabi doon ng ating Panginoon, pag tinanong naman natin lahat, mahal mo ba ang ating Panginoong Hesus? Sasabihin, yes. No? Pero ang tanong, ito po yung matinding tanong, no? Sinusunod mo ba siya? No? Sabi nga, if you love me, you will keep my commandments. Sabi ng Panginoon, kung talaga mahal mo ko, susundin mo. Kung ano yung iniuutos ko sa inyo, hindi po yung inuutos ni pastor, ano? Ang sinasabi po rito, yung inuutos ng Diyos. Kaya nga po, we need to discern, we need to check, we need to study. Kaya po tayo nagba-Bible study. Kasi upang malaman natin kung yan ba'y talaga sinabi ng Panginoon o hindi. Kasi marami po ang sinasabi lang at sinusunod lamang ng ating mga pastor. Sabi nga, sinabi po kasi ni pastor Di ba? O bakit ka tumayo? Sabi ko kasi ni pastor O bakit ka umupo? Parang ganito. Kasi sabi po ni pastor. Kung nga naman, no. Pag imatay ka na, sir, umupo tayo. Tumayo po tayo. Sunod naman tayo. No? And sometimes, we need to know, ito po yung mas malalim, na kung minsan, ay kung titingnan po natin, no, in biblical perspective, o sa buhay natin, kung lalapit tayo sa isang kaibigan, sa isang tao, o sa pamilya natin, ang tanong po dyan is, biblical po ba? No? Kasi maaring hindi man nila nasasabi ang mga Bible verse, pero most of them, kung makikita natin at alam natin at nagbabasa po tayo ng Biblia, malalaman natin kung biblical o hindi. And that's what I'm saying for. No, na kung tayo ay susunod sa isang tao, biblical man, hindi man yan pastor, kahit nasabihin natin walang, hindi man siya totally nasasabi niya yung biblical verses, pero kung biblical yung kanyang opinion o yung sinasabi niyang biblical yung kanyang sinasabi or sinasabi na po natin that is godly or divine guidance, no, makikita natin, no? Kasi nga ang Panginoon, maaari siyang mangusap, no, sa mga tao, ano ho, pero tayo bilang isang tao, tungkulin natin to discern, to see, ito ba'y galing talaga sa Panginoon o hindi? Kasi maaaring nagtatanong tayo, Lord, ito ba'y galing sa Panginoon o hindi? Sabi nga, kaya nga po, mariin lagi nating nasasabi, madali natin yung madidiscern kung tayo ay nakababad sa salita ng Panginoon Diyos. Madali natin yung madidiscern kung tayo ay nagbabasa ng Biblia. Kaya nga pagka tayo ay tumitingin sa isang bagay, tinitingnan mo, biblical nga rin naman yon. Ano ho? Talaga naman, no ho? Kaya nga, di ba, pag sinabi sa atin na tayo gumalang sa ating magulang, that is biblical. Ano ho? Kaya mababasa natin sa Ephesians yan. Pero kung hindi, ano ho, ay taliwas. Ano ho, ibig sabihin, medyo kinakailangan natin i-discern, ihingin sa Panginoon, ipanalangin natin, humingi tayo ng tamang advice. No ho? Kaya nga po, madalas na tayo ay naliligaw kasi nga po, we are not looking doon sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga po, hindi po ibig sabihin nito na emotions lang ang love, mga kapatid.
No? Kasi minsan, bugso, sabi nga ng iba doon, di ba? Bugso ng damdamin. Ano ho? Na ano lang ho siya sa bugso ng damdamin. Ano ho? Ang dami ho nakulong dahil sa bugso ng damdamin. Nadala lang po siya ng bugso ng damdamin. Ano ho? Kaya nga po, napakahalaga po na ang magtulak sa atin ay ang Biblia. No ho? Dahil ang tunay na pag-ibig ay sa Diyos. At yan po natin makikita. Lalo na sa pagsunod natin sa kanyang salita o sa kanyang mga utos. It's a constant journey, a daily decision. Kung mahal natin ang Diyos, susunod tayo. Simple as that. At doon sa sumunod na talata, sabi niya doon, and are guided continually by His precepts. Ano ho? Sabi nga doon sa precept, in Greek word is entole, no? Ibig sabihin niyan is precept teachings, no? Instructions or rules. Yan po ang precept. No? Instruction, teaching, or rules. Ang Biblia po ay punong-puno niyan. Teaching, instruction, at rules. Na kung ating susundin, siguradong hindi tayo mapahamak. Na kung ating susundin, siguradong magkakaroon tayo ng kapayapaan. Na kung ating susundin, makikilala natin ang Panginoon Diyos at makikilala natin ang original design ng Diyos sa buhay natin. Bakit original? Kasi hindi naman talaga pinanganak ang tao na masama. Ang nagpapasama sa kanya ay ang environment na kanyang kinamumulatan. Mga disiplina na kanyang kinagigisnan. Diba? Meron ka bang batang nakita pagkasilang at pagkasilang niya nagmumura na? Di ba wala? Dahil ang original design ng Panginoon ay mabuti sa bawat tao. Sumasama lamang ang tao dahil sa paligid niya. And the word, sabi nga, continually, ibig sabihin doon ng ating talata yan is ano, without ceasing. Ibig sabihin po niyan, emphasizes that this guidance isn't a one-time event but ongoing process. Ibig sabihin na ano po siya, it's a proseso. Lahat tayo pinoproseso ng Diyos. Hindi ibig sabihin na nagbabasa ka na ng Biblia ay banal na banal ka na. Ibig sabihin, kaya ka nagbabasa ng Biblia, hinahayaan mo na baguhin ka ng Diyos. Hinahayaan mo na iproseso ka ng Diyos. Ang mga taong hindi nagbabasa ng Biblia, ayaw nila ng prosesong ito. And that is simple as truth. Ito po yan. Kung ayaw mo matin ng Bible study, ibig sabihin, ayaw mo turuan ka ng Diyos. Mas marunong ka sa Diyos. Mas kilala mo ang buhay mo. Mas kilala mo ang mangyayari sa buhay mo. Pero pag nalugmo ka, may pag-iya ka pa, nalapit ka naman sa Diyos. At worst come scenario, sisisihin mo pa yung Diyos. Kaya nga po ayon sa pag-aaral, the Holy Spirit plays a crucial role here. No? Kasi nga, pag nagbabasa tayo ng Biblia, nasabi natin, ang hirap naman yung unawain. Kaya nga po yung banal na Espiritu, lagi nating hinihiling. No? Kaya nga po lagi nandyan ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at banal na Espiritu. And through the lens of it, maintindihan po natin ito. And through their guidance. Because it inspired by the Spirit. Every word na nakasulat po dito. And we need the guidance of the Holy Spirit to understand. Kaya nga po meron tayong Bible study. Again, paulit-ulit po tayo. Para tayong si Ramplaka to remind ourselves. Dahil marami na ngayon na nananahan ayon sa sarili niyang understanding. Tandaan po natin, hindi natin mauunawaan ang salita ng Panginoon Diyos to our own self. We need each other. Kaya nga po, it's very crucial. Holy Spirit has very crucial role. Guiding us into all truth and empowering us to live according to God's will. Ano nga ba yung God's will sa buhay natin? Diba? Ano sabi sa atin ng John 16 verse 13?
Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi sa kanyang narinig at ipinahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Yan, ipinapahayag niya sa atin. Kaya nga po sa mga Bible study natin, pagbabasa natin ng Biblia, when we look unto it, no, yung salita ng Panginoon Diyos, ba may lumapit sa ating kapatid at ibinangga natin doon sa salita ng Panginoon Diyos. The Holy Spirit itself, siya yung nag-guide sa atin. Hindi tayo magaling, kundi ang Diyos. Kasi nga, when we go to the Word of God, kapag ibinali po natin yan, binibigyan niya tayo ng wisdom, the knowledge and wisdom. No? Mga natutunan natin sa Bible study, mga natutunan natin sa ating pag-aaral, sa ating buhay. And that experience will lead us, no? Not for our own glory, but for God's glory. At dito, nasa-sanctified tayo. Our sanctification is continuous work. Hindi pwedeng isayo lang yan because we cannot live with bread alone. At kailangan natin ang church. Kaya nga po tayo ay pag sinabing ikaw ay kabahagi o kapamilya ng church, ibig sabihin nandun ka. Meron bang kapamilya na hindi ka kasama? Di ba? Wala. Ibig sabihin nun, kasama ka. Ma-attend ka. Nakikidalo ka, nakikiayon ka. Alam mo ang nangyayari sa pamilya mo. Kaya ngayon, di ba, napakaganda na rin ang ginawa ng technology. Kaya may group chat di ba, sa family. Di ba? May group chat ka sa family. Doon nakikita mo yung update na kahit minsan magkakalayo kayo, nakikita niyo yung update sa bawat isa. Ngayon, iba na yung turing, hindi na relationship minsan. Mayroong danger din dyan yung sin-zone ka na lang sa Facebook. Nakikita mo nga yung buhay niya, pero hindi ka niya nakikita. Minsan, mas gusto natin discreet yung buhay natin sa ibang tao. Pero kung member ka ng pamilya niya, o yung istorge siya sa buhay mo, it means the love of the family, you are involved. You are involved. Hindi pwedeng nakasin-zone ka lang doon. Na parang, pinapalalaki naman kita, pastor, dahil napapanood kita lagi sa Facebook. Pero hindi po ganun yan. It's an mutual. Kinakailangan ay meron kayong pagkakaunawaan. Dahil katulad po ng pagmamahal na ito. Paano nga ba tayo gagabayan ng ating Panginoon Diyos? Kung one way direction lang po tayo. Kaya nga po ay hindi lang ito once in a blue moon, mga kapatid. Patuloy po tayong ginagabayan ng salita ng ating Panginoon Diyos at ng Banal na Espiritu. Kaya nga po sa patuloy natin na pag-aaral, ay sabi nga every single day, dapat nating hinahanap ang patuloy niyang guidance. Katulad nitong ating God's Morning, although ako lang po nagsasalita at ang aking may bahay, aking asawa. Kaya nga po, I encourage everyone, yes, this is good, na nakakapakinig tayo. Pero it's also good na matin tayo ng Bible study, yung fellowship, yung tinatawag po natin na koinonia, upang lalo tayong lumago, upang lalo po tayong makita natin, matuto tayo. Sabi nga is, a life is, sabi nga is a series of, sabi nga ay chances. Yan po yun. Ang dami po. Pero it's a matter about choices. Paano natin pipiliin ang mga bagay na natututunan natin at paano natin ito isa sa pamuhay? It's not knowing the rules, but allowing them to shape our every step, every decision. The Holy Spirit enables us to do this. Siya po mismo ang kikilos sa buhay natin. At doon sa sumunod na talata, sa Amplified Version, ang sabi po doon, this is a commandment, just as you have heard from the beginning, that you should, sabi doon, always walk in love. Dito po, nireiterate ni John, that this isn't new information. Hindi po ito ngayon lang. Sabi nga, from the word itself, from the beginning.
Dito po pinatutungkulan niya, it refers to the core teaching of Christianity from its inception. No? Mismo dito sa inception niya. Sabi nga, kailangan po natin na matutunan ito. Kailangan po na isabuhay natin ito. Kaya nga, we need to pay close attention to this, mga kapatid. Now, from the word itself, sinabi niya doon, is commandment. Dito po, makikita po natin singular yung ginamit niyang word. Hindi siya plural, kasi singular siya. It's common sense. No? Kundi isang commandment. It emphasizes, or this emphasizes, that love is the overarching, o yung sinasabi po natin, yung pangkalahatan, no? It's overarching, no, principle that encompass, it means sumasaklaw all other commands. Ano ho? Ito po yung pangkalahatan at sumasaklaw sa lahat ng command. Ito po yung love. As Jesus himself taught, loving God with all your heart, soul, and mind, and loving your neighbor as you fulfill the entire law. Basahin po natin yon. Matthew chapter 22, verse 37 to 40. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. 38. Ito ang pinakamalagang utos. 39. Ito ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. 30. 40. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Amen. No? Yun po yun. Kaya in-emphasize po niyan. Hindi ito bagong utos, kundi ang pinakapuso ng lahat ng utos ng Diyos. Kaya nga po yung Amplified, nag-add siya doon eh. No? Always. No? Open close parenthesis siya doon. No? Why? Because he wants to reinforce the constant unwavering nature of this walk. Kung paano nga ba tayo lumakad sa pagmamahal na ito. How we walk in love. How we walk. Pagsasabi po natin how we walk in love. How we walk in our story. No? Pileo. No? Brotherly love. No? Story is family love. Story is yung story, family love. Pileo is brotherly love. Ano ho? At ang ating eros, yung ating romantic love, no? Yan yung ating mga asawa, no? Ating asawa, hindi mga asawa, no? Ayan, at yung agape love. Love come from God. The love from God. How we walk. Sabi nga po doon. Ibig sabihin, in every relationship, in every interaction, in every thought, ating pag-iisip, it should be rooted in love. Yan ba yung ating pinagmumulan? Hindi lang pagdating sa church. Di ba? Pagdating sa church, parang nagtatransform ka eh. Na biglang, yung mukha mo dating nakaganon. Pag nasa church ka, nagiging iba. Hindi po ganun ang love. So if you love, you should love. Hindi lang pagdating sa church, kundi sa ating bahay, sa ating trabaho, o even kahit sa ating pag-aaral, o saan man lugar, paano natin maipapakita ang love nito. The message for us today, speak the truth. Una, love is practical, not just emotional. Kung may notes po kayo, sulat po ninyo. Or i-replay nyo na lang. No? Number 1, love is practical, not just emotional. It's practical. In word, sabi nga sa mundong ito, na kung saan ang pagmamahal is napakadalas, just a feeling or fleeting emotion. No? It's a fleeting emotion sometimes that John reminds us the truth. God-given love is practical.
Bakit po? It's seen out in our choices. Paano nga ba tayo pumipili? Ano po yan? Mga tanong po yan para lubusan natin maintindihan. Do our action align with God's Word? Yung bang ating mga pagkilos ay nakasaad dito sa salita ng Panginoon Diyos? Kaya nga po, lagi natin pinaalala, umattend kayo ng Bible study. Saan man, hindi man po sa Purposeful Life. Mamaya meron kami Bible study at 8 p.m. At topic po namin is Genesis 25. No, kung gusto nyo umattend, magbasa na po kayo dahil magre-reflect po kayo. No. At sa buhay natin, napakahalaga po na ito. Dahil yan po yung katanungan. Kung paano nga ba natin, paano nga nagiging practical ang salita ng Panginoon Diyos o ang love ng ating Panginoon Diyos. Do our action align with God's Word? Yan po yung tanong. Do we choose kindness, forgiveness, integrity, even when it's hard? Pinipili ba natin yan? Doon po base. O sabi nga, this is where our love for God is truly tested and expressed. Doon po natin nakikita yan. Kaya kung humihingi tayo ng courage, patient, no? Ay bibigay sa atin ng Panginoon ay ang mga bagay na circumstances, situation sa buhay natin upang mag-produce yan. Upang matutunan natin. Kailangan ko palang mas lalong habaan ang aking pasensya. Dahil minsan nakala natin, love is just a butterflies in our stomach. O, parang lumilipad ka sa alapa. Parang ganon. Pero hindi, mga kapatid. Ang tunay na pag-ibig ay nasa pagsunod. Paano natin, sabi nga, mga katanungan ito, pinipili ba nating maging tapat sa asawa natin? Yan po yung tunay na love. Kaya nga, pagka nagka-counseling, di ba, bakit parang bastang bigla na lamang po eh. Parang hindi ko na nararamdaman yung love sa kanya. And that is because of lack of the Word of God. Hindi po pwedeng mangyari yun. Hindi pwedeng maging excuse ng kasalanan ang mga bagay na yun. Kaya ang tanong, pinipili ba nating maging tapat sa asawa natin? Dahil kung pinipili natin yan, we speak to love. Pinipili ba nating maging honest sa trabaho kahit walang nakakakita? Kasi naman, pastor, baba-baba niya magpasweldo. Sungit-sungit pa. Now, that's again, a scapegoat. Dahil kung yan ay binigay sa ng Panginoon, again, kung hindi sapat yan, pagkanalangin ulit sa Panginoon, nabigyan ka ng tama. Kasi baka naman 1 milyon na sweldo mo, 1 buwan, nagre-reklamo ka pat sabihin mo mababa. Ang tao ay walang kasisiyahan, walang kontento. Pero ang tanong doon, how you be grateful dahil maraming tao walang trabaho at walang pinagkukunan ng pinagkikitaan. Pero hindi rin siya a way to abuse people. Kaya nga kinakailangan yung salita ng Panginoon Diyos to align sa mga bagay na ito. Kung talagang hindi ka para dyan sa trabaho yan, let God speak. By prayer. Hayaan mo na itulak ka niya sa bagay at direksyon na ninanais niya sa buhay mo o sa buhay natin. Do we choose to forgive? Sabihin na natin kahit sa office mate natin o sa ating mga katrabaho o sa ating mga kapartner in business or whatsoever. Na kumisan, sometimes of these people offended us. Do we choose to forgive? Naku, hindi ko siya mapapatawad, pastor. Kung alam mo lang ang ginawa niya sa akin, hindi ho siya kapapatawad. Yan yung mga word na naririnig natin. And sometimes, tayo mismo ang nagsasabi nito. But this is aligned to the Word of God. Punta na tayo sa ikalawa. Baka dumami pa. Ikalawa. Okay, ang una po natin ay ang sabi nga, love is practical, not just emotional. Ikalawa, our guidance system is God's Word. Ulitin ko. Our guidance system
is God's Word. Kung gusto nating magabayan tayo, gawin natin itong manual ng buhay natin. Kaya nga po siya Bible. To this world, we live in a confusing world with so many voices telling us what to do, how to live, what to believe. Alam nyo sa amin sa construction. Kaya po ako, pagka nakausap nyo po kami sa ECMS, pag may kausap na kayong contractor, lagi pong sinasabi namin, in respect to your contractor, doon na po kayo. Why? Because ang hirap ng ang daming boses, no? Kami nga ho, minsan talagang dumadaan kami sa ganyan, ay ang dami ho kasing boses, no? Pag ang isang tao ay maraming boses, na napakikinggan, ang gulo ho niya. Lalo sa construction, ang gulo ho niyan dahil you are telling the opinion of others. Kasi nga po ethics po 'yan eh. Kaya nga po meron tayong ethics, Kaya nga po kung ito ang gagawin nating guidance, hindi po tayo maliligaw. Example ko lang ho, sa construction, pakinggan niyo ho yung contractor ninyo. Kasi nag-aral ho yung mga yan para pag-aralan kung ano po ang mangyayari sa bahay ninyo from the beginning. Bago pa lang nila simulan yan, pinag-isipan na po nila yan. Kaya ho merong plano eh. May drawing eh. Ngayon, kung minsan talagang sobrang business-minded yung contractor mo, hindi na sinusunod, ibig sabihin, hindi na sinusupervise, it will come to fail talaga. Pero kung yan ay sinusupervise, pinapaunawa sa'yo, and you need just to understand. And some of people will, sabihin na natin, ay naliligaw because ang dami niyang, very confusing talaga, ang dami niyang advice. Kaya po, sa amin, in biblical principle, kaya lagi ko nasasabi natin, because it's biblical, na kapag may kausap ka ng ibang contractor, sa amin po sa ECMS, kaya I just remind you, sa mga gusto magpagawa ng bahay, establishment, or kahit na in related to construction, kung makikipag-usap po kayo sa amin, it makes sure na na kung meron man kayo nakausap, make sure na hindi pa niya nagawa yung plano, kasi nakakahiya talaga, kasi bakit hindi naman yan overnight lang sinilip, hindi pinag-isipan po kasi yan. That's what I'm saying. Kaya nga po kung meron po kayo nakausap na contractor at gumawa na siya ng isang plano, you stick to them. Kasi pinaghirapan na nila yan. The reason why contractor is niloloko ka na niya kasi niloloko mo rin siya. Pero not to ECMS. We will not choose na gano'n. Because we will choose. Because by the grace of God, is hindi po tama yun. We need to be, ito po yung guidance natin. God's Word. Dahil nga yung mundong ito is so confusing word. So many voices telling us what to do, how to live, and what to believe. But as a believers, our ultimate guide, our GPS for life is God's Word and His Spirit. Yan po yan. When we are guided continually by His precepts, we are allowing His wisdom to direct our paths, protecting us from deception and leading us abundant life. Kaya nga, ngayon, di ba, ang daming advice sa social media, sa mga influencers, Pero sino nga ba talaga ang pinapakinggan natin? It is the words, wisdom, or God's precept. Yung words, wisdom na ito. Yan ba yung ating pinapakinggan? Ang daming Ang daming mga influencer na yan. Lahat ang gagaling ng payo. Pero ang tanong, align ba yan sa sinasabi ng Panginoon Diyos? It is a God's precept, rule, teaching, and guidance. Every morning, we have a choice to tune in the world's frequency or to tune in God's frequency. Ito po yan. Let's make sure
God's Word is our ultimate source of guidance, our manual for life. At yan po ang ating point number 2. Our guidance system is God's Word. No? Ikatlo, the call to consistent love. At sabi po ng talata, always walk in love. No? Hindi po ibig sabihin na nitong suggestion na ito, ay suggestion lang. It's a command. Utos po ito. Hindi utos ni pastor, kundi utos ng Diyos. Utos ng salita ng Panginoon Diyos. Utos ng ating pinag-aaralan talata ngayon. It means that love should be the consistent thread woven through every aspect of our lives. Ibig sabihin, nangangahulugan po ito na ang pag-ibig ay dapat na maging patuloy na sinulid. No? Di ba yung sinulid? Nagtatahi siya. No? Na sabi nga ay nagtatagpi sa bawat aspeto ng ating buhay. Kung merong hindi tama, itatahi niya ito. Tatahiin niya ito. No? Sa katotohanan. No? Kung may mali sa buhay natin, kung ibabangga natin sa salita ng Panginoon Diyos, babagbuhin niya tayo. Ganun po siya. This is the hallmark of true disciple of Jesus Christ. Kung kulang tayo, magagalitin tayo, pag binangga natin sa salita ng Panginoon Diyos, makikita natin magiging maayos na tayo kausap. Pero, diba? Mahirap magmahal. Sabi nga, parang nakakatakot magmahal. Yan, di ba? Yun yung mga meaning ng love. Nakakatakot magmahal, mahirap magmahal, bulag ang pagmamahal. Di ba? Lalo na sa mga taong mahirap mahalin. Pero sabi ng Diyos, we should always walk in love. Hirap, di ba? Nasundin yon. Pero it's a daily commitment. Sabi nga sa traffic na lang eh. No? Minsan guilty ako dyan. No? Isa talaga maiinis ka, lalo sa mga kamote, di ba? And ito yung sinasabi ng Panginoon. Ano pa? Sa mga challenges natin sa pamilya natin. Sa mga misunderstanding natin. O sabihin na natin, dagdagan natin, misunderstandings. Lagyan natin ng S. No? Tanong po dyan, can we still choose to respond in love? Pwede ba tayong tumugon sa pagmamahal? At ito ang hamon sa atin ngayon. Mga kapatid, no, sa aking pagtatapos, as we step into this new week, let's reflect on this truth. Are we truly guided by love, governed by God? Yung ating title ay gawin nating question mark. Tayo ba ay tunay na ginagabayan ng pag-ibig na pinamamahalaan ng Diyos? Is our love for Him expressed in our obedience? O ang ating pag-ibig ba sa Kanya ay pinapakita natin sa ating pagsunod? Are we allowing His precepts to continually guide us? Hinahayaan ba natin ang Kanyang mga tuntunin na patuloy na gabayan tayo? And is that love consistently flowing through our interactions with others? Ang pag-ibig ba na iyon o ang pag-ibig ba na ito ay patuloy na dumadaloy sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan natin sa iba? Mga kapatid, let's commit to embracing this one commandment today. Sabi nga, this is overarching principle of love. Hingin po natin sa Banal na Espiritu to empower us, not just feel love, but to walk in love na naaayon with His perfect will. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos. At ngayon naman, tayo tutungo sa Wednesday reflection.
God's morning mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay napakaganda pong Lala. napakaganda pong reminder sa atin ang pag-ibig na ating na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay isang malakas na paalala na ang ating pag-ibig sa Diyos ay dapat makita sa ating buhay. Hindi lamang sapat ang salita, ang mga sinasabi natin, kundi pati na rin sa gawa. Dapat po natin ito sa pamuhay, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, sapagkat tayo po ang unang inibig ng ating Panginoon. Kaya kailangan din po natin ibalik yung pag-ibig na yun sa ating kapwa, hindi lang po sa pansarili natin. Ito po ay isang pagtawag upang suriin ang ating mga puso at tanungin ang ating mga sarili. Gaya na ang ating bang buhay ay lumalakad sa ayon sa utos ng ating Panginoon o sa sarili lang nating mga utos o sa sarili nating mga kagustuhan. O ang ating bang pagsunod ay isang malinaw na pagpapakita ng pag-ibig sa Kanya or kaya lang tayo sumusunod dahil meron tayong makukuha. Meron tayong makikita, meron po kasi mga hindi po natin may iwasan na talagang meron tayong makakasalamuha na ganyan. Kaya minsan po sa sarili din natin, aminin po natin sa sarili natin na minsan nagagawa natin yung mga bagay na yun na tayo ay sumusunod kasi meron tayong makukuha. Mapapala. Pero yung mga bagay na yun po ay ipanalangin natin sa Panginoon kung yun ba talaga ang ibinibigay or inuutos sa atin ng ating Panginoon or gusto lang natin mapapurihan ang ating sarili or gusto natin maging tanyag. Kaya po lahat po ng kilos natin, lahat ng ginagawa, lahat po ng ating sinasalita ay dapat po natin ipinalangin sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon po ang mag-guide sa atin. Kasi tayo po nasa katawang lupa pa lang tayo ngayon at marami po pong mga distraction, marami pa pong mga kaaway na nakapalibot sa atin na hindi natin nakikita, yung mga bumubulong sa atin na mga dapat nating gawin na hindi naman kaaya-aya at hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Kaya palagi po tayong manalangin upang samahan po tayo ng banal na espiritu at tayo po ay magkaroon ng shield, magkaroon tayo ng panangga sa gawa ng kaaway. Sapagkat lahat po ng ating mga nagagawa ay hindi po natin magagawa sa sarili lang natin, kundi meron pong nagpipid sa atin o meron tayong nakikita sa ibang tao na gusto rin natin mangyari sa ating buhay. Tayo po ay ginawa ng Panginoon sa unique, hindi po tayo magkakapareho ang pagkakadesign sa atin. Although magkakapareho tayo, pare-pareho tayong tao, pero meron pong dinesign po tayo ng Panginoon na individual, yung hindi tayo pare-pareho, meron po tayong sariling identity. Kaya wag po natin gayanin yung pagpapala ng iba. Halimbawa, yung nakita mo sa kapitbahay mo, sa kapwa mo na pinagpala siya, gagayanin mo din yung mga ganong bagay. Maganda naman po kung yun yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, pero kung hindi naman doon ka naka-align at hindi naman yun naka-design sa iyo, sa pagkakagawa sa iyo ng Panginoon, na hindi po mangyayari yun. Kaya po, palagi tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon upang ma-guide niya tayo. At sa bawat araw po na darating, naway piliin natin lakaran ang landas ng pag-ibig sa pamamagitan ng masuring pamumuhay. So, yun lamang po. Maraming salamat and God bless sa inyo lahat. Okay. Praise God. At ngayon naman, tayo ay dadako sa ating comment section sa ating mga kapatid via online. Ang nasa unahan ng aking comment section ay mula po sa Bulaking Chaong at pagbati na rin natin dyan sa ating mga kapatid dyan, kila Kuya Chris, no? Yan, kay Nay Marta, Nay Gori, yan, sa ating mga kapatid dyan sa Bulaking Chaong at God's morning sa ating mga sa pamilya Kapus, Bonalus, Silang, no, Malasmas, no, at Artillaga family diyan sa Bulaking Chaong. Tungo naman tayo sa
Carmelite, no, at Iloilo, no. Yan, kasama po natin ang Azucena Tanyo family. Yan, sa pangunguna ni Brother Arthur, no, ni Paring Arthur at ni Kumaring Carmeline, no. Pagbati natin sa Azucena Tanyo at syempre sa kanilang mga anak, no. Ah, ah, yan kay Pau at kay Julene. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, no. At tungo naman tayo sa Bacolod, no. Bacolod City, ano. Kasama rin po natin ang Pius family sa panguna ni Kuya George. At yan, isang mapagpalang umaga po yan sa ating lahat. At yan, kasama rin po natin ngayon from United States, no? From Washington, Seattle, ang Dow family sa pangunguna ni Nurse Abby. Regard sa lahat dyan at God's morning sa ating lahat. At from Israel, kasama po natin ang yan, si ating kapatid si Sister Maria Fe, at batiin natin ang buong family, no? Yan, at siyempre ang kanyang husband, si Brother Ian, yan, ang ating kapatid, no? Ating gitarista, no? Yan, si Brother Ian Artillaga. At pagbati natin sa kanilang pamilya, yan, sa Alejandrino at Artillaga family at sa inyong mga anak, sa inyong mga magagandang anak. Yan. At tungo naman tayo sa Dubai, no? Yan, kasama natin itong ating kapatid, si Maria Bunalos, no? Isa mapagpalang umaga po, no? Yan. At dito sabi nga ni Naigori, no? Kagalingan para kay Brother Rolly, kay MM, kay Joseph, at syempre kay Dana na rin, ano? Yan, kay Dana na at syempre kay no, sa aking inaanak, kay Rael, no, at syempre kay Roan. Yan, isang mapagpalang umaga, no, sa atin diyan, no. Yan, at yan, kasama rin po natin ang Nunoso family. Yan, kapanguna ni Atinela. Yan, isang pagbati rin kay Kuya Tony Nunoso. Yan, at yan, sa inyong buong pamilya, sa inyong mga anak, at sa inyong manugang. At pagbati rin natin from Santa Rosa, Laguna sa ating kapatid kay Brother Dave Riandelar, ano ho, God's morning, at sa lahat ng ating mga kasama dyan, kila Foreman Rick, ano, yan, Ramos, isang mapagpalang umaga sa inyo mga kapatid. Mag-ingat-ingat po tayo sa lahat ng ating mga gawain, no, at buong pag-iingat sa ating lahat. Yan. Yan, kasama rin po natin ngayong umagang ito, yan, from Villa Escudero, kasama po natin ang Patual family. Yan, sa pangunguna again ni Naywini Patual, no, isang pagbati sa inyong buong angkan diyan sa Villa Escudero. Yan. Yan. Yan, no, dito sa prayer ni Naigori, Lord, nawa po ay ayon siguro ito. Ayon sa kalooban mo, baguhin mo po ang ugali ng mga apo namin, sina Denden, Gian, Yana. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Nawa po ay makakilala sila sa iyo. Thank you, Lord. Okay. So, tandaan po natin, ano, sa mga prayer natin, tingnan din po natin yung sarili natin, ha? At mahalaga po yun, no, na maging salamin tayo at maging walking Bible sa mga bawat tao na nasa paligid natin, no. At mahalaga po na makita sa buhay natin yan pong ating bawat nilalakaran. Kaya nga po patuloy nating, sabi nga, hindi lang po panalangin kundi ano ang aksyon, katulad nga po, no, love is an action word, no. Sabi nga hindi lang po yan verb, no. Yung pagmamahal is an action also sa buhay natin. Paano nga ba natin pinapakita, no? At paano tayo namumuhay ayon sa pagmamahal natin sa kanila. Hindi yun ibig sabihin na yung pagmamahal natin, kinukonsinti na lang natin yung mali nila, no? Kaya nga yung mga bata, sabi nga sa Proverbs, no, train your child, no, habang sila'y bata pa. Kasi pag yan ay lumalaki na, ang hihirapan na po talaga yan. Kaya nga doon sa pagtitrain natin, no, ay train natin sila, no, na patuloy na ayon sa
ating pinag-aralan is to walk in love, no? Yan po yun. Hindi ibig sabihin ng mahal. No, kaya yung mga magulang noong pinapalo. Ngayon kasi pag malaki na, pag pinalo mo yan, wala na yan. No, matigas na yan eh. No, pero ang bata, pagka pinalo mo, alam at natutunan nila yung mali. Ano yan, talagang susunod po yan. No, tuloy po tayo sa pagbati at matutuloy na naman tayo sa preaching. Okay. So, yan po at pagbati rin po natin sa bayan ng Liliw. Yan, kasama po natin si Nay Edna. Yan, at pagbati natin sa buong Arosena family, sa inyong mga anak, sa inyong mga manugang, at sa inyong mga apo. Yan, at kasama rin natin from Tarlac. No, ayan, pagbati ko sa mag-asawa kay Architect Arnel at kay Ate Tina, kay Apong Tina, yan, batiin natin ang buong Capadosa family, yan, at ang aking partner si Architect Arnel, no, sa ECMS Construction. Pagbati natin sa inyong buong angkan, sa inyong mga anak, mga manugang, at mga apos. Yan, no, yan. Isang mapagpalang umaga dyan sa Tarlac, no, yan. Yan. At sino pa? Yan. At si Nay Josie. Yan. Kasama po natin. From Santo Niño. Pero taga Bulacan daw po ito. Si Nay Josie na lagi nating nakakasama. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Josie. At patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon Diyos. At patuloy po mangibabaw ang pagmamahal ng Diyos sa buhay natin at sa inyong buong pamilya. Yan. At yan, kasama rin natin ating kapatid from Makati City. Yan, kasama po natin ang Rianzares family at pagbati natin sa pamilya ng Rianzares sa pangunguna ni Kuya Ramil at ni Sister Babes na kasama natin ngayon. Isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong mga anak. Isang kagalakan na yan, nakakasama rin po natin yan. At kasama rin po natin sa Bible study. Yan, si Sister Babes Rianzares. Yan, at sino pa po? Yan, kasama rin natin ang aking kapatid, no? Ngayon sa Santa Rosa, Laguna, at binabati ko ang aking magandang nanay, siyempre ang aking anak na si Casey, siyempre, at ang aking mga pamangkin, kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ, at kay Sian. Yan, kasama po natin, no? Ito, nandito kasama natin ang aking kapatid, Santa Rosa, Laguna, Caroline Mercado. Yan, isang pagpalang umaga po. Yan, at kasama rin po natin, siyempre, ang Andal Artillaga family, yan, sa pangunguna ni Pastor Pe. Isang mapagpalang umaga po, at pagbati natin sa inyong mga anak, kay Malu, na nasa Canada, no, at sa kanyang anak, at ganun din sa kay Mitch, kay Michelle, at kay Mark, at sa inyong mga apo. Yan, at kay Sister Abby, at sa lahat dyan, kasama po ninyo sa South Meadows. Isang mapagpalang umaga po, Pastor Pe. Yan, at kasama rin po natin ngayon, kasama rin pala natin sino ba itong nakasulat na Japan? Parang Japan sandali. Hindi ko tiyak, medyo hindi ko siya kita yung picture, pero yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Hapon ang sulat, hindi ko mabasa Mag-aaral po muna ako ng hapon, Chung. Yan. Yan, pero nakaganon siya Yan, nakaganon siya. Ibig sabihin nun, nakinig po siya. Pero hapon po ang sulat, Kung meron man tayo kasamang hapon. Yan. At way back, Yan, kasama rin po natin si Foreman Rick, Ramos. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Yan, mga kapatid dyan sa Santa Rosa, Laguna. At yan, kasama rin po natin ang Lat family, si Brother EJ, Isang mapagpalang umaga sa inyo. Diyan saan nga ba sila EJ? Dolores, Lapit lang, lapit sa church natin. Okay? Sa mapagpalang umaga sa inyo dyan, sa Dolores, nawa ay makasama namin kayo sa Purpose Field Life. Kasi itong sila EJ, yan. Sabi nga ay matagal na kasama sa Purpose Field Life, nagba-Bible study lang kami dati sa mga restaurant. Yung mag-asawa pong yan, yan, nakakatuwa, At sa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, kay Brother EJ Lat, At sa iyong may bahay, sa iyong mga anak,
at isang kagalakan. Yan. Okay. At kasama rin natin si Bernard, no? Mandigma, no? Yan sa Candelaria, Quezon, at isang mapagpalang umaga at pagaling ang iyong asawa kay naopera na ba? Hindi pa. Hindi pa. Okay. So yan, nawa ay maging successful ang operation ng iyong asawa at patuloy lang tayong manalig sa Panginoon. Yan, kasama po natin si Bernard Castillo. Yan, kasama rin po namin sa ACMS Construction yan, no? At ingat kayo dyan sa Cavite, no? Ayan. At kasama rin po natin ang aming inaanak, siyempre si Tyron, at saka si Janessa Azucena. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo, no? Kung nasaan man ang lovebirds. Nasa Batangas yata, o nakauwi na, no? Andito na siguro sa San Pablo. Yan. At yan, aming inaanak po na yan, si Tyron and Janessa. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo mga inaanak, no? Mula sa amin ang iyong ninang. At syempre kasama rin natin ang ating kapatid, no? Ang Biray family, syempre pagbati natin yan sa ating matalik na kaibigan, yan kay Brother Mike, yan, at sa ating kapatid na si Sister Grace, syempre pagbati na rin natin kay Nico, kay Carl, kay Ellie, at syempre sa aming mga baby dyan, kay Dion, at sa aking inaanak na si Butchay. Isang mapagpalang umaga. God's morning from Los Baños, Laguna. Yan. Na-miss namin kayo. No? See you next Sunday, kapatid. Yan. At, si Selena, classmate namin sa elementary. Yung sulat ako na, si Selena pala. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, kapatid. No, yan. Natin yan. Classmate natin ng elementary. Yan. Yan. Okay, praise God. No, kasama rin natin si Sister Grace, no, sa mapagpalang umaga. At ingat kung nagmamaneho, no. Ingat sa biyahe. Yan, patuloy na pag-iingat. And that's all. Lahat kaya inabati ko na. No. Okay. Habol na lang po. Baka meron ho akong naluksuhan o hindi nabate. Yan. Okay. At ngayon po ay isang mapagpalang araw sa ating umagang ito na kay ganda na pinag-usapan po natin ang talata mula sa 2 John 1 verse 6. No? At pinamagatan natin, guided by love, governed by God. Nawa, tayo po ay napagpala ng salitang ito. At sa ating pagtatapos, tayo po ay mananalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, Banal na Espiritu na siyang sa amin ay nagturo. At we acknowledge, Lord, na ikaw lamang po yung guro na nagturo sa bawat isa. Salamat sa bawat salita na namutawi sa aming mga bibig. At ito po ay hindi namin kayang akuin dahil ito po ay nagmula lamang sa iyo. Kaya nga, Panginoon, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba, O Lord, sa iyong pangalan. Our Heavenly Father, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa yugtong ito na kami po, Panginoon, ay napagpala mo ng iyong salita. At sa yugtong ito, Panginoon, dalangin po namin na ito ay patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin at magpatuloy, Panginoon, na magbigay sa amin ng direksyon. At salamat at dahil ito po ay gabay sa aming buhay. Kaya nga po, Panginoon, sa amin pong pagtatapos na ito, dalangin po namin, Panginoon, na gabayan mo po kami sa bawat araw, sa araw na ito, na sa aming lahat ng aming gagawin, sa isip, sa salita at sa gawa. At patuloy, Panginoon, na lumakad kami ayon sa iyong pagmamahal. Sa lahat pong ito, patuloy na patnubay at gabay na nagmumula lamang sa iyo ang aming hiling. Turuan mo kami, Panginoon, na maging tunay mong lingkod. Turuan mo kami, Panginoon, na naayon sa iyong salita, kami ay lumakad ayon sa Espiritu ng katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan, sa patnubay, at patuloy na probisyon sa buhay ng bawat isa. At patuloy namin idinadalangin, Panginoon, sa buhay ni Daisy, na patuloy niyo po siyang gabayan, bigyan ng katatagan, at sa kanyang dinaranas na sakit, O Lord, dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na paggabay. At sa lahat ng may karamdaman ngayon, sa buhay ng bawat isa, patuloy namin idinadalangin ang pasasalamat ng kagalingan na nagmumula sa iyo, aming Diyos Ama. Sa aking anak, kay Brother Rolly, kay Rael, kay Roan, at sa lahat ng may karamdaman,
even kahit kay Kuya Chris, O Lord, sa iba pang may mga karamdaman na nanonood ngayon, O Lord, sa bawat screen, O Lord. Salamat for the gift of technology na kayang iparating, Panginoon, ang iyong mahiwagang kagalingan, ang iyong mahiwagang provisyon at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri, pasasalamat, Lord. Our Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord, and we praise you, Lord, at salamat po, Panginoon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang lahat ng ito ay nauugnay ayon sa iyong kalooban. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kapatid, let us shout. The shout of victory. Christ has died. Christ is died. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.